Ngayong araw, welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. And balikan natin ang kwento sa Batang Quiapo. Nakauwi na nga itong si Mokang at tuwang-tuwa ito sa ginawa ni Ramon na honeymoon dahil nga ginawa siyang parang prinsesa. Ginawa ni Ramon ang lahat ng makakaya nang sa ganun masatisfied nga si Mokang sa kanyang honeymoon. Yun ang kanyang ginawa. Binigyan niya pa ito ng napakamahal na alahas. Tuwang-tuwa si Mokang sa ginawa nito at hindi niya alam kung paano nga mababayaran itong kanyang asawa. Subalit sinabi naman ni Ramon na hindi na niya kailangan magbayad sapagkat bayad na siya dahil nga kasal na siya kay Ramon. Samantalang ang pamilya nga ni Mokang ay nasisihan din ng lapis sa ginawang kabutihan nitong si Ramon dahil hindi lang si Mokang ang nakatikim ng saganang buhay, pati rin ang kanyang buong pamilya. Dahil nga sa walang mapaglibangan ang pamilya nito at para na rin hindi mang-usisa kung ano ang kanilang pinagkakaabalahang negosyo, minabuti ni Ramon na bigyan ng puhunan ang pamilya. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito. Ayaw sanang tanggapin ni Mang Marsing. Subalit itong si Edwin ay siya na nga mismo. Pagkakita nga sa pera ay agad na niyang kinuha dahil sabi niya mabigat. Kunwari pa siya. Pero talagang pagdating sa pera, apa talaga ito at walang hiya. Ang gusto niya ay tanggap lang ng tanggap. Pansin na pansin ito ni Olga, kaya naman naiirita siya sa pagmumukha nitong si Edwin. Dahil kagaya ni Olga, ganon din siya, mukhang pera. Di lang yun ang ginawa ni Ramon, sapagkat ninais pa nito na ipag-shopping nga ang pamilya ni Mokang. Dahil nga may gagawin silang negosyo, dapat daw maging representable ito. Kailangan nilang bumili ng mga bagong damit para magmukha namang kapani-paniwala sa kanilang tatahaking negosyo. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito at walang mapagsidlan sa kanilang kasiyahan dahil minsan lang sa tanang buhay nila mangyari ito. Kung hindi dahil sa nagpakasal si Mokang sa isang napakayamang estranghero na hindi naman din nila alam kung saan nanggagaling ay pera, ay hindi sila makakaranas ng ganung pakiramdam. Pa nga nila ang nanalo sa loto na naging instant millionaire just in one click nang dahil lang sa kanilang anak na si Mokang. Talaga namang itong si Mokang napakabait. Paalang-alang sa kanyang pamilya ay gagawin niya ang lahat. Wala na siyang pakialam. Ang pag-ibig ay natutunan daw. Ang mahalaga daw ay maging masaya ang kanyang pamilya at maibibigay lahat ng pangangailangan nito. Samantala, kinausap nga ni Mokang ang kanyang ina. Sinabi niya dito na hiyang-hiya siya sa kanyang asawa at hindi niya alam kung paano nga ito mababayaran sa lahat ng kabutihan nito. At sinabi naman ng kanyang ina na isang way daw para mapasaya ang lalaki ay lutuan nito ng pagkain dahil tiyak magugustuhan nito at mapapawi ang pagod kapag nasarapan sa pagkain. Kaya naman sinubukan nga ni Mokang na paglutuan ang kanyang asawang si Ramon. Namili siya agad-agad ng mga ricados sa palengke. At nang makauwi na nga siya sa may kalayuan, tinititigan siya ni Olga at wari may iniisip na naman ang demonyeta. Dito nga'y kanyang nilapitan habang nagluluto nga itong si Mokang. May iniisip siya. Sinabi niya sa kanyang isipan na kung sakaling mabisto na nga ang kasinungalingan tungkol kay David at malaman na hindi nga siya ang totoong tanggol, ay maaaring yan magagamit niya itong si Mokang para sa kanyang mga susunod na mga plano. Balit magpapagamit naman kaya si Mokang gayong may sarili itong paninindigan sa buhay? O parehas din naman silang materialistic at lahat ang gusto ay luho? Maaari kaya niyang mapasunod? Guys, pakaabangan natin sa mga next episode. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.